po. Good afternoon po sa inyong lahat, mga viewers. Salamat po sa naghag dito sa aking bahay kubo. Yan, bahay kubo na yung aking tawag. Kasi bawal daw yung sinasabi ko na mag-hug sa aking bahay kubo. Yan po ang tatalakayin po natin ngayon ay about sa pagpupurgod. Mahirap ba talagang magpurgod? Yan ang ating pag-uusapan dito lang sa aking bahay. Mahirap nga ba talagang magpurgod bilang isang OFW? Mahirap magpurgod. Yan ang sinasabi nila. Marami silang sinasabi. Yan, como ganito, 2 taon, 3 taon. Ay, yan, babalik ka agad dito sa abroad. Kaya, huwag tayong mawala ng pag-asa para sa ating pagpupurgod. Yan po, kailangan huwag tayong mawala ng pag-asa. At ano ba ang first step na mga gagawin natin para mag-purgod? Number 1, mag-ipon. Number 2, ihanda ang negosyo sa atin. Number 3, kailangan may savings ka na 6 na buwan sa iyong pagpupurgod. Ayan. At kapag ikaw ay nandun na sa Pilipinas, i-focus mo ang iyong negosyo. I-focus mo ang negosyo mo sa kung saan man yan. Kailangan lagi kang nakatutok. Huwag mong iiwan ang negosyo mo. Yan po. Kaya kailangan natin magkaroon ng idea, business idea. Kailangan makapag-ipon tayo ng 6 na buwan ng sweldo natin at may mga investment tayo. Kapag nandun na tayo at kumikita na, kahit maliit lang, ay magtabi sa investment at ang kita sa negosyo ay huwag gagastusin. Laging bayaran ang sarili sa anumang aspeto ng paghahanap buhay. Kaya natatakot magpurgod ang iba ay dahil walang financial planning at mga plano. Ayan po, ako pinagpaplanuhan ko na, nakahanda na nga po. Kaya inihintay ko na lang ang pagkakataon. Yan po, kailangan natin mapag-aralan ang lahat-lahat ng bagay na yan. Hindi habang buhay narito tayo. Ang isip natin ay kasama ang pamilya sa pagpupurgod. Yan ang target natin. Yan ang pangarap natin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. At iba po yung kasama natin ang ating family na personal at iba po yung tawagan. Yan po ang isipin ninyo. Ang sabi pa ng iba ay
hindi pa tapos ang anak. O, di pa daw tapos ang anak. Aba, ayan ay pinag-iipunan. Nakabudget yan. Kasi kulang tayo sa mindset, mga Pilipino. Kaya nag-share po ako ng aking mga natutunan sa seminar kung paano mag-budget, paano mag-savings, paano mag-ipon, paano mag-saving, mag-business. Yan po. Kaya ibinabahagi ko kahit ang pagpaplano sa pagpuporkod. Ayan po. Nandiyan na po. Sinishare ko rin po ang pagpaplano ng pamamalagi sa ating bansa. Kailangan po kapag ikaw ay magpuporgod, ay kailangan meron kang savings. Kailangan 6 months. Kailangan may investment ka. At kailangan may business ka, may negosyo ka. Sa pagbibusiness doon, kailangan mo nang mag-ipon, bayaran ang sarili. At yung mga pag-iipon, kailangan natin, halimbawa, meron kang ipon for dreams, ipon for savings, ipon for expenses. Kailangan po natin yan. Kung wala po kayo niyan, ay tiyak na mahihirapan kayo na mag-for-good. At yan ang ugaliin natin. Hindi tayo may stress sa financial po. Yan po, wag matakot na umuwi sa sariling bansa dahil masarap kasama ang family at manirahan sa ating bansa. Yan po. Don't think negative. Kaya marami po kayong, kung may natutunan po kayo, hag naman po dito lamang po sa aking bahay kubo. Salamat po, pahag naman po. Thank you.